Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, hindi dahil sa umuulan. Magandang hapon dahil alam natin na kung saan dalawa, tatlo na nagkakakipot, naroon ang presensya ng Panginoon. Alam niyo po, minsan ang challenge pagka very familiar ang text ay very predictable ang ituturo. Di ba? Tama po yan? Familiar naman yan sa akin. Element na yan. Jesus is the way, the truth, and the life. Pero yan po ang katotohanan that there is no other way in the presence of God than by accepting the Lord. Wala nang ibang daan. No? At minsan dito, tinitingnan tayo na napakakitid. No? Napakakitid mo naman, wala na bang iba na daan? Pwede namang maraming daan, pero isa yung tuktok. Diba? Yan ang mga sinasabi ng iba. No? Makikita natin dito na si Jesus lamang ang remedy para sa pinakamalaking problema ng tao. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan. The greatest remedy at the only remedy ay si Jesus Christ, yung kanyang kamatayan. Siya lamang ang nagbigay ng full payment. No? At yan po ay katotohanan na hindi natin po pwedeng i-compromise. Hindi natin po pwedeng sabihin, ako si Jesus ay isa lamang sa maraming daan. No? At yung context po nung John 14, makikita po natin yan sa John 13 verse 1. Basahin ko lamang po. It was just before the Passover feast, Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own, sabi dito, having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. Yung John 13 up to 17, Jesus is showing the full extent of his love doon sa kanyang mga alagad. Ito ho ay intimate moment, no? Yung malapit, alam niyo ba kapag ikaw ay may kabarkada, di ba? Yung makakapag-usap kayo ng magdamag na hindi ninyo nararamdaman ng oras. Kaya kung makikita niyo yan mula sa chapter 10 chapter 17, no? 4 na chapter yan, magkakadugtong yan. Nandiyan na yung hinugasan yung paa, hanggang sa sinabihan sila ni Jesus, ipagkakanulo ninyo ako. Yun yung pinakahuling part ng chapter 13. At doon nga na-trouble na yung kanilang puso. Bakit? Iiwanan sila ng Panginoon. At hindi na sila iiwanan, may magkakanulo at ibibitin sila sa ere. No? Mabibitin sila sa ere. Pero ninyo, bakit po? Iniwanan nila yung kanilang mga hanap buhay. Natatandaan niyo si Pedro? Iniwanan nila yung kanilang business, yung panghuhuli ng isda, at sumunod sila sa Panginoong Jesus. Ngayon, nagpapaalam siya. At parang hindi dapat yun. Bakit to? Kasi malaki yung kanilang pinunuhunan. Di ba? Namuhunan ka, tapos iiwanan ka sa ere. At dito, marami silang trouble. No? Nagtrouble sila. Kaya nga ho yun yung sinasabi ni Jesus Christ sa verse 1, do not let your hearts be troubled. Dahil ito yung sinusundan nila mawawala, mamamatay, tapos inaakusahan pa sila na pagkakanulo ninyo ako Di ba? Makikita natin yung sa 31 to 38 ng chapter 13, sinabi ni Jesus Christ kay Peter, i-deny mo rin ako. Di ba? Oo. At talagang nakaka-trouble yun. Halimbawa, kung kayo may kaibigan, sabihin ng kaibigan, mahin mo rin ako di ba? Tapos sabihin sa inyong kaibigan mo, iiwanan na kita. Yan. At nakaka-trouble yung gano'n. At lalo na pinag-usapan nila ay kamatayan. Tingnan mo natin, no? Paano dinisolve ni Jesus yung kanilang troubles? Hindi dinisolve ni Jesus Christ yung mga may trouble, no? Ang dinisolve ni Jesus yung kanilang trouble. Kaya ba kasi yun Alam niyo yan? I-dissolve mo yung trouble at i-dissolve mo yung mga trouble. Yung kasi yung pag sinabi mo, itong trouble na tao to ang i-dissolve mo yung tao. Hindi mo dinissolve ni Jesus Christ yung mga tao. Ang dinissolve niya ay yung mga trouble. Sabi ron,
by encouraging them to believe. Believe in God, believe also in me. Sabi sa Tagalog, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Huwag kayong matakot, mangyayari at mangyayari ito. Pero huwag kayong matakot, bakit? Magtiwala kayo sa Diyos. Sino ba yung Diyos na pagkakatiwalaan ninyo? Siya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya yung Diyos na walang imposible. Siya yung Diyos na makapangyarihan. Siya yung Diyos na nagmamahal sa inyo. No? Siya yung Diyos. Yan, pinapakilala ni Jesus Christ. Okay. At manalig din kayo sa akin. Na ano? Na panandalian lamang ito. Alam niyo po, yung whole issue ng chapter 14 is about home. Patungkol sa tahanan. Ano ba yung tahanan? Right then, sabi niya, He guaranteed them a dwelling place. Diba? Ito kasi, yung doon sa English na binasa natin kanina, yung room doon, at sa ibang version naman ay mansion, ang pinaka-essence kasi nyon ay yung lugar. Hindi yung laki ng bahay, lawak nito, kundi isang tahanan. Ano yung kaibahan ng tahanan at bahay? Kasi pwede kang magkaroon ng malaking bahay pero hindi tahanan. Pero pwede kang magkaroon ng maliit na bahay pero tahanan. Bakit ba kayo nasasabing umuwi sa Pilipinas? Dahil ba sa bahay? O dahil doon sa mga nakatira sa bahay? At yung mga nakatira doon sa bahay, yun ang nagde-define kung yun ay tahanan o yun ay bahay lang. Kasi yung tahanan, doon ka tumatahan. Kailan ka ba tumatahan? Sa panahon na ikaw ay umiiyak, kailangan mong tumahan. Kaya nga yung tawag sa bahay, tahanan. Yung lugar na kung saan makatapos kang magpagal, magpagod, umiyak, pag umuwi ka doon, tanggap ka kung sino ka man. Kung umiiyak ka, nalulungkot ka, doon sa tahanan, tatahan ka. Di ba pagka umiiyak sa bata, sabi mo, tumahan ka. Be at home. Maganda yung Tagalog natin doon eh. Di ba? Tumahan ka, tahanan. Dwelling place. Dwelling place. Ang Grego yan ay monem. No? Yan. Sabi lang, meron tayong guaranteed place doon sa heaven. At hindi yun basta place lang. Kasi pa pwede kang magkaroon ng lugar na wala ka sa lugar. Parang ang labo mo, pastor. Ganito kasi yan. Pwede kang bigyan ng place. Diyan ka mag-stay. Pero pagka hindi ka tinatrato sa tamang pagtrato, masasabi mo na wala ka sa tamang lugar. Nakuha ko natin yan. Halimbawa, may amo ka. Diba? May amo ka. O dito ka, meron kang kwarto, lahat na. Pero ang turing sa'yo ay hindi talaga kasama. Hindi mo masasabing meron kang peace doon. Diba? Bakit? Pag tinignan mo yung mga tao, di ba sa Pilipinas, garay-garay na yung bahay, tapos makikita mo, lalabas, tuwan-tuwa, nagtatawanan. Nasasabihin mo, problema. Pero bakit nandoon? Nakakatulog sila, nagkakaroon ng fellowship. Kasi hindi lugar ang nagde-define ng tahanan, kundi sino ang mga nakatira doon. At paano ka tinatrato? At ang sinasabi ng Panginoon, you have room. Meron kang place sa tahanan ng aking Ama. Tayo yun. Hindi lamang lugar na magkaroon tayo ng lugar doon, upahan natin, hindi. Kaya nga minsan, di ba, pagka minsan nagpa-fundraising yan, gagamitin eh. Gusto mo bang lumaki na ang mansion mo? Ano ka? Hindi ho yun ang issue ng ano nito. Hindi, ang issue doon, sa lugar ng Diyos, meron kang lugar. May makakatahan ka, may kapayapaan ka, tanggap ka. Ano ba yung home? Ano ba yung home? Minsan ho, nagkaroon ng pa-contest ho sa England. Ang sabi ho ng contest ay, i-define ninyo ang home. At ang nanalo ho, yung London newspaper, ang sabi ho rito, ang nanalo ho, ganito po dinefine ang home. Home
is the place where you are treated the best and complained the most. Ang tahanan daw ay yung tinitreat ka na ng best, pero pwede ka pa rin mag-complain. Tama ba yung mga nanay sa mga anak? Tama ba yun? Na talaga namang, di ba yung pagka-sinner po, lahat yun eh. Pero pwede kang mag-complain, pwede kang magtaas ng paa. At pag kumatok ka kahit alanganing oras, alam mo na pagbubuksan ka, yun ang tahanan. Amen ba ron? At yun yung sinasabi ni Jesus Christ dito, hindi yung lugar lang. Hindi lang yung lugar. Dahil kahit nasa maganda kang lugar at hindi ka tanggap, ang tawag doon, bumisita ka lang. At ang bisita at ang anak magkaiba. Tama ba yun? Yung bisita, ipermanente. Dahil pag tumagal ka, bisita ka na. Pero pagka ikaw ay anak, pag ikaw ay kasama sa pamilya, kapamilya ka na, kapuso ka pa. Diba? Ang sabi ni Robert Frost, home is the place that when you arrive there, they have to take you in. When you arrive there, they have to take you in. Bakit? Yung kasi tahanan mo. Amen ba ron? Kaya na tayo nagkakaroon ng homesickness eh. Bakit ka nagkakaroon ng homesick? Bakit ka na homesick? Eh, ganda-ganda ng tulugan mo. Diba? Maaring fully decorated pa yung tinitirhan mo rito sa Taiwan. Diba? De aircon ka pa. Bakit doon ba sa Pilipinas may aircon ka? Wala. Papag nga lang eh. Minsan ano pa eh, di ba? May ano yung kaibahan kasi hindi talaga yung tinutulugan, hindi yung laki ng lugar, kundi sino yung mga tao o sino ang nandun. That defines mo. Amen ba ron? Meron tayong guarantee. At sinasabi ni Jesus Christ, tanggap kayo doon. Uuwi nga ako para ipaghanda kayo eh, ng lugar. And then, by assuring that He will return for us. Jesus is assuring us, babalik ako. Babalikan ko kayo. Maghahanda ako ron, babalikan ko kayo. Amen ba ron? No? Yung buhay natin bilang mananampalataya, hindi lang nakatali dito. Hindi lamang mo nakatali dito. Hindi ho hanggang 100 lang yung buhay natin. Kanina yung kausap kong senior citizen, 72, sabi niya, Pastor, ayaw ko na nga ipag-pray na bumaba yung buhay ko eh. Bakit naman? Eh, pang-problemahin lang ako ng pamilya eh. Pero mga kapatid, hindi ho lamang dito matatapos yung buhay natin. Ang sabi ni Jesus, babalikan niya tayo. Babalikan niya ho tayo. Darating ho, merong ilan sa atin that will go through the shadow of death. Merong iba sa atin. Meron namang iba, kung dumating ang Panginoon, eh maaaring buhay. Pagka dumating siya, sabi sa 1 Thessalonians 4:13-18, no? I-meet natin siya sa air. Diba? At ang iba ay buhay pa, ang iba ay patay na. Pero lahat ng nanampalataya sa Kanya ay bubuhayin muli at makakasama niya. So, yung trouble natin na matatapos lamang dito sa buhay, eh, tinanggal niya. Madi-dissolve yun. No? Huwag niyo na lang akong tanungin kung patungkol sa asawa niyo. Kasi hindi yung pinag-usapan dito eh. Pero hindi yan eh. Tanggap ka doon. Amen ba ron? Tanggap ka sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, tanggap ka! No? Tanggap ka! Diba? May lugar tayo! No? May lugar tayo! May lugar tayo sa Panginoon. Amen. Second, pagkatapos nyo, Jesus directed them to Himself. Ito ang kaibahan ng Panginoong Jesus. Hindi siya nagsabi na, alam, ito ang mga katotohanan, ito ang mga turo, yan. Hindi usually ganun pa pwedeng gawin ng pastor, pwedeng gawin ng mga imam, ito mga katotohanan. Si Jesus lamang ang makapagsasabi, ako ang daan,
Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Si Jesus lamang may kapangyarihan ng gano'n. Bakit? Hindi lamang naman siya tao lang eh. Kaya nga nung una pa lang sinabi niya, I am. Diba? Yung salita ng I am na yon ay katumbas nung sinabi ng Diyos doong kaharap niya si Moses doon sa burning bush. I am Yahweh. Jesus does not simply teach the way or point the way. He is the way, the only way. Kaya nga nung early Christian time, ang tawag sa mga mananampalataya ay followers of the way. Pag binasa natin yung Book of Acts, makikita natin ang tawag sa mga alagad ay mga tagasunod ng daan. Diba? Followers of the way. At darating ho ang panahon, no? Ang Panginoon ho ay tatanggalin lahat ng ating iniyak, lahat po ng ating kahinaan, at habang tayo ho ay naglalakbay doon sa way na yon. At dito rin ho, makikita natin sa mga paungusap dito ng Panginoong Yesus. Ang pinapakilala niya, paano mo ba mararanasan ang Diyos? Para mo maranasan ang Diyos, dumaan ka sa akin. Pag dumaan ka sa akin, saka mo siya mararanasan. I am the way to the Father. Mararanasan mo ang Ama kung daraan ka sa akin. Yung fellowship natin kay Jesus Christ ay magtatranscend hanggang sa maranasan natin ang mismong presensya ng Diyos. Na yung katotohanan na yun, hindi lamang mo katotohanan na nababasa natin, kundi na-experience natin. May experience natin yun eh. Yung kapayapaan na hindi masukat. Yung kaligayahan na hindi masukat. Sabi sa Psalms 103, yung pag-ibig ng Diyos hindi rin masusukat. No? Yung hindi mo mako-contain. At saan natin yun matatagpuan? Sa Panginoong Hesus lamang. At bakit tayo makakarating doon sa Ama? Alam niyo ho, nung sinasabi ito ng Panginoong Hesus, parang niya sinasabi kasi ganito eh, hindi mo ganong po problemahin ang hirap ng daan kung alam mo naman na maganda ang iyong patutunguhan. No? Maaring meron tayong mga sacrifices. Pero kung alam mo naman ang magiging bunga noon, nagiging magaan ang ating paglalakbay. Sabi ni James McGray, who could mind the journey when the road leads home? Who could mind the journey when the road leads home? Hindi ba? Who will mind? Papunta ka sa tahanan mo. Hindi ba gagawin mo na ang lahat ng bagay, makauwi ka lamang? Hello? Di ba? Oh, baka bukas matuwian na kayo. Pero ganun talaga eh, di ba? Kaya mo nararamdaman yun dahil alam mo, yung buhay ay hindi lamang nakabase sa material. Kahit na anong lagay mo sa mukha, kahit na anong bihis mo, pero merong emptiness pa rin. At yung emptiness na yun, ang pupuno lamang doon, kung sa lupa ay mga mahal mo sa buhay, at sa kalangitan, ang makakapuno lamang yun ay ang Diyos. Who will mind the journey when the road leads home? At dahil doon, nagkakaroon tayo ng tibay, no? Nagkakaroon tayo ng isa na lang, no? Isang araw na lang, palapit na, di ba? Matatapos rin to, di ba? O next year. Ewan ko lang kung meron dito yung nagmamarka ng kalendaryo. Unang abroad na. Malapit na. Unang abroad, di ba? Ganun ata, no? Isang linggo na ako rito. Namimiss ko na kayo. Ang mga ganun klase, no? And then once you think that lahat ng yon ay darating din ang panahon na magtatagpo yung pamilya, then nai-enjoy mo na yung journey. Who will mind the journey when the road leads home?
Sabi ni Paul sa Romans 8:18, basahin ko lamang po. For I reckon the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. Yung suffering daw natin dito ngayon, sa lupa, ay hindi mo maikukumpara sa glory sa parating na panahon. Kaya nga, hindi mo may pagpapalit ang iyong pananampalataya sa anumang bagay. Bakit? Dahil alam mo yung glory, no? Yung katumbas. Darating ang panahon na bibigyan tayo ng corona, 5 klaseng corona ibibigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Alam mo na darating ang panahon na sa katapos-tapusan ng ating buhay, eh hindi talaga tapos, kundi umpisa lamang ng mas magandang plano ng Diyos sa atin. At dahil doon, nakakapagpatuloy tayo kay Jesus. Amen? Nakakapagpatuloy ka. Kahit maraming pagsubok. Bakit to? Kasi nga si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. At mismong si Jesus pinakita that the road to glory ay through Calvary. Diba? Paano ka makakapunta sa glory? Daraan ka sa Calvary. There will be sacrifices. Pero yung sacrifices ay worth dahil ang katapusan ay yung heaven, yung glory. At naranasan yun ng Panginoon Jesus. At sinasabi niya, ako ang daanan nyo. Sino ho ba ang mga pagsasabi na alam niya ang buhay na walang hanggan? Hindi ba yung namatay at muling nabuhay? Kung kayo po ay naglalakad, nakamit kayo ng 2 tao, at kayo ay papunta sa Mount Pinatubo, di ba? Papunta kayo Mount Pinatubo. 2 ang na-meet ninyo. Isang Kapampangan at isang Bicolano. At sabihin, nakita mo yung Bicolano? Alam mo ba yung Mount Pinatubo? Oo, tinuro sa akin ang teacher ko yun eh. Eh saan dito? Sa 2 kalye. Saan dito ang daan? Eh mamili ka na lang dyan. Siguro pupunta rin to. Okay. Tapos susunod, may makita ang Kapampangan. Alam mo ba yung papuntang Mount Pinatubo? Abay, doon ako nakatira eh. Galing nga ako doon. Sino paniniwalaan mo? Yung galing? O yung nakaalam lang? Di ba yung galing? Si Jesus galing sa Ama. Sino ang paniniwalaan mo? Ito yung galing sa Ama. Amen ba ron? Amen. Pangatlo mo, Jesus disclosed great things. Napakaraming great things dito na disclose niya. Tingnan mo natin ang ilan. He disclosed His relationship with the Father. Sabi rin, hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Hindi ka ba naniniwala na ang Ama ay sumasa akin, ako'y sumasa Kanya? Ganun, di ba? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng Kanyang mga gawain. Tingnan ninyo. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, pinagagaling niya, ang nakikita niya, pinagagaling ng Ama. Diba? Hindi ba yung volition? Kaya nga tayo, mananampalataya, sinasabi rin natin, God willing, kung yun ang kalooban ng Diyos. No? Wala naman tayo may pagyayabang dahil ang tao, ang natatanggap ng tao ay ang ibinigay lamang sa kanya ng kalangitan. Sabi ni Juan Bautista, sabi ng mga alagad niya, Master, yung binautismo ng tao, ang dami nang sumusunod. Ano sabi ni Juan Bautista? Grabe yun ah. Dapat ako, dahil ako nauna. Under lang siya. Hindi ganun, di ba? Ano sinabi ni Juan Bautista? Natatanggap lamang ng tao ang ibinigay sa kanya galing sa langit. Ano ibig sabihin mo? Kung ano ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon, be content with that and then be faithful doon sa mga ibinigay sa iyo. Bakit ho? Kasi ang issue doon ay yung pagiging matapat, yung katapatan. Diba? Kasi Jesus matapat siya eh. Kaya nga ho doon kanina sinabi ko na yung context nyo sa 13 verse 1 eh, di ba? Yung
ang sabi ron, having loved His own. Yung minahal niya yung sa Kanya. Yung mga binigay sa Kanya ng Ama, binuhusan niya talaga ng oras. Dinisciple niya, tinuruan niya. Bakit po? Dahil alam niya yun ang magpapatuloy. Amen ba ron? No? Hindi issue talaga yung paramihan kundi sino yung mga binigay. At papaano ka nagiging matapat doon sa katungkulan na ibinigay sa iyo. At yun po, dinidisclose ni Jesus Christ, yung relationship niya with the Father. Ginagawa niya yung pinagagawa ng Ama. Yung kalooban ng Ama. Kaya wala po tayong sisihan. No? At wala rin dapat comparison. Bakit to? Bakit yan? Bakit gano'n? Sila gano'n, sila ganyan. Sila nandun na sa langit at nagpuri hanggang doon na sa ceiling. Hindi yun Kung saan kayo nilagay itong kapalalago ng Panginoon, bakit? Diba? Hindi po pwedeng lumago yung isang halaman na maya-maya na lamang palit ng paso. Ayoko rito, bakit? Yung lupa rito, basa. Hindi pa ako. Ayoko rito, bakit? Yung lupa rito, toyo. Hindi mo alam kung ano. Hindi mo talaga alam, di ba? So, ganoon. No? Yung relationship kasi with the Father, ito ang pinaka-importante. Amen. Pangalawa, sabi niya, i-disclose the potential of a faith-led life. May potential po yung bawat mananampalataya, bawat isa sa atin. Ano sabi niya? So sinasabi ko sa inyo, sa mga alagad, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat papunta na ako sa Ama. Greater things than this. Oh, ganun ba? Yes, the greater thing. At makikita natin yun, initially pinagawa ng Diyos sa mga apostol. Hanggang ngayon. No? Maaaring sabihin niyo, pastor, wala naman kami nakikitang patay na buhay. Yung kuko nga, hindi mabuhay, patay pa. Diba? Pero, dahil ang church ay malawak, kung noon ang Panginoong Yesus, kung nasaan siya, naroon lamang yung presensya ng Diyos. Ngayon kung nasaan tayo, naroon ang presensya ng Panginoon. Amen. Tayo kasi carrier na At dahil malawak mas mabilis yung pagdami ng mga mananampalataya sa ating panahon kaysa nung unang panahon. Kaya huwag ko kayo maniwala na, nung dati ganito, nung dati maganda. Hindi totoo yun. Dahil noon pa man, may inggit na. Noon pa man, mayroon ng kapatid na pumapatay. Kadalawa pa nga lamang ata silang magkapatid, pinatay na niya, di ba? Natatandaan ninyo? Sino? Si Cain at Abel. Di ba? Kaya noon pa man, mayroon ng heinous crime. Hindi bago yun. Mayroon ng ganun. At inilagay tayo ng Panginoon sa panahon na ito dahil alam niya, tayo ang gagamitin niya sa ating kapanahunan. Tayo, ang bawat isa sa atin, gagamitin ng Diyos. At yun po yung plano niya Hindi naman niya plano na habang buhay, tayo po ay tahimik lang. There will come a time na yung buhay natin makaka-apekto. Maaaring isa, dalawa, o ilang taon ay pagkatiwala sa atin ng Diyos. No? Meron hong potensyal ang bawat isa. Bawat isang mananampalataya may potensyal sa gawain ng Diyos. Huwag mo natin sabihin, bago lang ako, o matanda na ako, bata ako, 70 years old. Wala ako. Alam niyo po, si Caleb, 80 years old, ano sinabi niya? Kunin natin yung mga hills. Pero yung 80 years old, siya pa yung namuna para atakihin yung kalaban nila. 80 years old. Si Moses, ilang taon nung tinawag ng Panginoon? 80. Sino sa inyo may 80 na? Ba, di ba? Ano ibig sabihin yun, mga kapatid? Hindi ho sa edad, hindi ho sa lakas, kundi gaano tayo kawiling magamit ng Panginoon. Amen ba ron? Gaano tayo kawiling? Now, Lord, I seek your glory ang sinisik ko at magagamit mo ako for your glory.
Ngayon, minsan pa nga, anong sabi ng salita ng Diyos? Ginagamit ng Diyos yung mga makma, diba? Para nagpahiya yung mga matatalino, diba? Yung marunong. At yun po yung nasa Biblia. Kasi ang issue ng kaharian ay hindi paramihan ng alam, kundi gaano ka susunod sa Panginoon. Pasunuran, hindi pagalingan. Wala po tayo sa competition, mga kapatid. O hindi po tayo nagko-compete sa isa't isa, hindi po tayo nakikipag-compete sa anumang grupo. Ang competition mo natin, yung sarili natin, paano tayo susunod sa pinagagawa ng Diyos. At anong sabi niya dito? Sinasabi ko sa inyo, sino yun? Yung katabi mo, sinasabihan ng Panginoon. Ako, sinasabihan ng Panginoon. Bawat isa sa atin, sinasabihan ng Panginoon na ano? Ang nananalig sa Kanya ay makagagawa ng mga ginagawa niya. Ano ba yung ginawa niya? Di ba nagbigay siya ng hope? Nagbigay siya ng bagong pag-asa. No? Hindi naman kailangan lahat ay buhayin para magkaroon ng pag-asa. Hindi naman lahat kailangan ay pagalingin para makita yung himala ng Diyos. Isa nga yun sa naging katanungan ng mag-asawang ministro, yung pastor. Dahil nung nanganak sila, yung anak nila walang kamay, walang paa. Anong gagawin mo ron? At maaari sila, Panginoon, ano ka ba naman? Akala mo ba lingkod mo ako? Bakit ito walang paa, walang kamay? Pastor ako, bakit ganito ang anak ko? Pero alam niyo yung kawalan ng paa, kawalan ng kamay, yun ang ginamit ng Diyos para libo-libo ang makakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Diba? Si Nick, ganun yung glory ng Lord eh. Diba? Greater things. Ano ho ang pinagagawa sa atin ng Diyos? Huwag ho nating maliitin yung mga maliliit na pinagagawa ng Diyos. Dahil minsan, maliliit ang ginagamit niya talaga. Minsan, para ka makapagpabagsak ng higante, hindi mo kailangan ang matalas na tabak. Ang kailangan mo lamang ay maninipis, maliliit, makikinis na bato. Amen? Diba? Ang akala ng tao, di kailangan, para matalo si Goliath, kailangan mas malaki. Kailangan mas madaling, mahusay. Tapos nakita nila, Totoy, ano gagawin mo? Sabi nung hari, ito isuot mo! Malaking tao si Saul. Di ba? Sinusuot yung armor, hindi magkasya. Hinubad ni David, sinuot niya yung kanyang bisa ng isang pastol, kumuha ng bato, pinagtawanan siya ng kalaban. Maaaring pinagtatawanan din siya ng mga Israelita. Pero sino ang nagpabagsak sa higante? Amen. Huwag mo nating maliitin ang mga ibinigay sa atin na talento ng Diyos. Amen, baro. Bawat isa mo sa atin may gifts. Di ba? Bawat isa mo sa atin. Ang nakakapagpabagsak ng higante ay yung pananampalataya. Kaya nga sabi dito, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig, hindi niya sinasabi ko sa inyo, ang magagaling. Hindi niya sabi, ang mga matatalino. Hindi niya sinabi ron di ba? Ang sinabi niya, ang nananalig. Yung mga may faith, yun ang magiging overcomers. Tanungin mo yung katabi mo, overcomer ka ba? Sagutin mo, oo. Amen kayo. Saan tayo? Kaya natin mag-overcome. Bakit ho? Kasi yun ang sabi ng Panginoong Jesus eh. Greater things than this. No? Hindi ho ito pagalingan talaga. Ano yun? Pananalig mo sa Diyos. Kasi hindi ikaw gagamitin ka lamang ng Panginoon. Gagamitin lamang mo tayo ng Panginoon. Amen ba ro? Ano man yung talento natin? No? Ano man yung talent po natin? Gagamitin tayo ng Diyos. At yung pananampalataya na yun, dapat hawak-hawak po natin. No? Kahit marami tayong insecurities,
Ako nga, marami akong insecurities nung pumasok ako sa ministry. Hindi ko nga alam kung na pagka pumasok ka sa magpapastor ka eh. Ang alam ko lang aral. Tapos pagdating ko ron, ang kagaling ng mga klase ko. Kabisado pa ang Biblia. Tapos nagdedebate pa. Halika! Halik! Talagang kung pa pwede na yung Biblia, ipambagos sa ano. Talagang kahusay. No? Pero hindi siya pahusayan eh. Paano ka mananalig na kahit marami kang depekto, nagagamit ka pa rin ng Diyos? Sabi niya, hindi, pastor, church planter ka, hindi ka marunong mag-gitara. Hindi talaga eh. Ano niyo, ilang beses ako napalo ng kuya ko sa ano eh. Tekas ng ano mo. Sinubukan eh. Hindi ka marunong magpakata. Paano ka mag-ministry? Eh, hindi nga eh. Ang gagawin ko, alis na ako sa mission dahil hindi ko alam yun. Pero nung kami, nagpapadala ang Panginoon ng mga talentado. Talentado talaga. Oo, kasi alam niya na may kulang-kulang ako, kaya yung kulang ko, kinukulan niya. Pero, marami kang kulang eh. Pero ang kailangan mo lang manalig ka na anuman ang kakulangan mo, pupunuan ng Diyos. Pupunuan ng Diyos. No? Hindi ito pagalingan. Ang sabi ni Jesus, ano ang sabi ni Jesus? Ang nananalig sa akin, hindi niya sinabing ang magagaling. Hindi niya sinabing ang matatalino. Hindi niya sinabing yung mga pogi. Yung mga magaganda. Ang nananalig sa akin. Ingat ka, no? Manalig ko tayo mga kapatid. Manalig ko tayo. No? Panghuli, dinisclose ni Jesus Christ ang kapangyarihan ng pananalangin. No? Ano ho yun? At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Grabe. Grabe ang Panginoon, di ba? Hindi lamang God is good, God is grabe. Grabe, no? Anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, parang blande, Lord. Grabe to. At minsan ma-amaze ka sa Panginoon eh. Di ba? Sino ako para gawan mo ng mabuti? Alam niyo po, sabi nga ni Spider-Man, ano sabi kay Spider-Man? Great power, great responsibility. Alam niyo po, tayo po ay may great power at may great responsibility. Diba? Hindi nga natin kinanta kanina eh. Ano yung kinakanta natin? Outlet of art. Ha? Hindi, yung prayer. Marami tayong nalulos dahil sa hindi natin ipinapanalangin. Meron ba tayong meron tayong response song? Meron pa. Meron. Papakanta ko sana yun. Pero hindi ako kakanta, baka bumalik yung bandyo. Whatsoever, no? Ito po, may kita ko natin, ano man yung nire-reveal ng Panginoon sa salita niya. At dito ho, may kita rin ho natin, na kahit yung sa pananalangin natin, ang gusto ng Diyos, siya ay mag-glorify. Gusto niya ng Diyos, siya ay mag-glorify. Mga kapatid, kaya minsan, kahit yung mga pananalangin natin, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito? Alam niyo ho, kung tumatagal man yung sagot ng Diyos sa ating pananalangin, lagi natin tatandaan, pagka sumagot ang Panginoon, mag-glorify siya. Ngayon, kung ang hinihiling mo ba ay masisiyahan ka lang o mag-glorify siya, o tatanungin mo yung motive. Pero pagka ang motibo mo mag-glorify siya, pagka ang motibo mo maitaas ang Panginoon, hindi ikaw ang maitaas, hindi ikaw ang magmukhang gwapo, maganda, kundi ang Diyos ang maparangalan. No? Mas madali kasi ang panalangin na nakaayon sa kalooban ng Diyos ang tinutugon ng Diyos. At
anong kalooban ng Diyos? Mag-glorify ang pangalan. Mag-glorify ang pangalan niya. Mag-glorify ang Diyos sa buhay mo natin sa pamamagitan ng panalangin. Makapangyarihan po. Makapangyarihan po. Faith, prayer, and yung will of God. Hanapin po natin yun. At paano tayo makakapunta ron? Jesus is the way, the truth, and the life. Hanapin natin lahat sa pamamagitan ni Jesus, sa mga katotohanan ni Jesus, at mamuhay tayo ayon sa pamumuhay ng ating Panginoon. Tayo po yung lahat ay tumayo at tayo po. Hallelujah, Lord. Lord, we praise you, O God, and we glorify you. Panginoon, ikaw po ang katotohanan, ikaw po ang buhay, ikaw po ang daan, O Diyos. Panginoon, tulungan niyo po